Ngunit ganap na hindi pinansin ni Chen ang notification ng system dahil labis siyang nasasabik, nang makita ang dimensyon na konektado sa kanyang bodega. Pagpasok pa lang niya sa kabilang dimensyon na ito, nakita niya ang isang pinto, at may nakatayo sa labas. Bago pa maintindihan ni Chen ang nangyayari, tumalon ang bagay na nakatayo sa labas para salakayin siya. Isa itong kulay berdeng humanoid na halimaw, na ang ulo ay parang pusit. Nang makita iyon, maging si Chen ay nataranta, iniisip kung zombie ba ito, o ibang halimaw. Nang sinubukang umatake ng halimaw, sinuntok siya ni Chen sa mukha, na nagkapira-piraso ang ulo. Dumating ang isang system notification, na nagsasabi kay Chen na nakapatay siya ng isang may defective demon corpse, at nakakuha ng 2 stat point. Matapos patayin ang halimaw na iyon, lumingon si Chen sa pinto. May signboard sa itaas ng pinto na nagsasabing, tinatanggap ka ng Tiger Mountain Town. Pumasok si Chen sa pinto, at natagpuan ang isang buong bayan sa likod nito. Nang makita ang Tiger Mountain Town, agad na naalala ni Chen na ito ang bayan na sinabi sa kanya ni Duhong na na-flatten sa isang lawa magdamag. Hindi nagtagal at naunawaan ni Chen na ang bayang ito ay hindi nawasak ng mga tao, ito ay hinayla sa ibang mundo. Nagpasya si Chen na bumalik sa ngayon dahil delikado dito. Habang siya ay babalik sa pintuan kung saan siya nanggaling, isang batang babae na may kahel na buhok ang nagmamasid sa kanya habang nakatayo sa isang malaking puno. Nasa batang babae na iyon ang manok na ninakaw sa bodega ni Chen. Sinimulan niyang kainin ang manok na iyon nang nagmamadali. Sa kabilang banda, habang bumabalik si Chen, ginamit niya iyong 2 puntos na nakuha niya pagkatapos patayin ang halimaw na iyon upang palakasin ang kanyang kapangyarihan sa kuryente. Isang abiso ng system ang dumating, na nagsasabi sa kanya na ang kanyang mga stat point ay ginamit upang palakasin ang kanyang kakayahang kontrolin ang kuryente. Ang kanyang karanasan ay tumaas ng 20, at ang kanyang espiritu ng 2. Nang bumalik si Chen sa kanyang mundo, tiningnan niya ang impormasyon tungkol sa Tiger Mountain Town sa internet. Nalaman niyang lumubog ang Tiger Mountain Town, at 30,000 katao ang nawala. Nagulat si Chen nang makitang mahigit 30,000 katao ang nawala kasama ng bayan. Naisip niya na kung magiging halimaw silang lahat, hindi niya maisip kung gaano karaming mga stat point ang magkakaroon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Manager Lee, nagtatanong kung maaari niyang tulungan si Chen na suriin kung nasaan na ngayon ang mga lumikas na tao mula sa Tiger Mountain Town. Sinabi ni Manager Lee kay Chen na titingnan niya bukas ang tungkol sa Tiger Mountain Town. Kinabukasan, pumunta si Chen sa kumpanya ng bakal, kung saan siya nag-order ng kanyang malaking haligi at dumbbells. Hiniling niya sa manager ng kumpanya ng bakal na gawin siyang maliit na bahay na bakal at isang malaking kutsilyo para palamutihan ito. Ang kutsilyo ay dapat na 2 metro ang haba, makapal, matibay at matalim. Nagulat ang manager nang marinig ang tungkol sa 2 metrong haba ng kutsilyo, at sinabi kay Chen na maaaring mahirap ito, dahil may mga regulasyon sa paggawa ng mga kutsilyo. Tumawa si Chen, at tinanong ang manager kung sa tingin niya ay may magdadala ng 60 kilogram na kutsilyo, tatakbo sa paligid, at magdudulot ng kaguluhan. Dahil walang pagpipilian, pumayag ang manager ng kumpanya ng bakal. Inorder ni Chen ang kutsilyong ito, iniisip na dahil kakaibang nilalang ang mga bangkay ng demonyo, paano kung mahawa siya? Habang iniisip niya iyon, bigla siyang nakaisip na bukod sa isang kutsilyo at bahay na metal, maaari pa siyang makakuha ng isang set ng baluti, inorder din niya iyon. Pagkatapos noon, pumunta siya sa Hotel Hexian para makipagkita kay Manager Lee. Sinabi ni Manager Lee kay Chen na napakaraming magkasalungat na impormasyon tungkol sa mga nakaligtas sa Tiger Mountain Town, at sinabi ng mga awtoridad na naayos na ang usapin, ngunit nang suriin niya, wala siyang nakita dito. Nang marinig iyon, kinumpirma ni Chen na mahigit 30,000 katao din ang inilibing. Agad siyang umuwi sakay ng kanyang sasakyan, saka kumonekta sa Sea Iguana. Ngayon, nakahuli si Chen ng mahigit 40 na mutated tiger-headed na isda, at kinain silang lahat ng sabay-sabay.
Kulang pa siya ng 300 evolution point bago siya makapag-evolve sa ikatlong pagkakataon. Kinabukasan, pumunta si Chen sa villa na nakita niya noon para bumili. Ipinakilala siya ng tindero sa isang batang babae na siyang may-ari ng villa. Pinuri ng babaeng iyon si Chen, sinabi sa kanya na siya ay may magandang mata, ngunit si Chen ay diretso sa punto, at agad na naglabas ng pera. Sinabi niya sa dalaga na maaari na silang magsimulang mag-usap pagkatapos niyang suriin ito. Laking gulat ng batang babae nang makita ang 20 milyong dolyar na cash. Matapos bilhin ang villa, bumalik si Chen sa kanyang bodega, konektado sa si Iguana, at nagsimulang manghuli. Ngayon, nagpunta siya ng 1,500 metro sa ibaba ng surface, at, sa panahon ng pangangaso ngayon, nakakuha siya ng 300 evolution point. Isang abiso ng system ang dumating na nagsasabi kay Chen na naabot na niya ang pinakamataas na posibleng puntos para sa susunod na yugto, at tinanong kung gusto niyang mag-evolve. Pinili ni Chen ang oo para mag-evolve. Kung paanong pinili niya ang ebolusyon ng si Iguana upang magsimula sa malalim na dagat, ang buong katawan nito ay natakpan ng panloob na enerhiya. Matapos ang ebolusyon ng si Iguana, nang suriin ni Chen ang kanyang panloob na enerhiya, nalaman niyang tumaas ito ng malaki. Ngayon, naririnig niya ang tunog ng mga langgam na naglilipat ng pagkain mula sa 100 metro ang layo, at 300 metro ang layo. Isang nagpapatrulyang security guard ang nagrereklamo tungkol sa kanyang buhay. Nadobol ang lakas at bilis ni Chen, pero maliksi siya gaya ng dati. Nag-level up siya sa Earth Tier, at ang kanyang konstitusyon ay umabot na sa 1,000 kasama ang kanyang espiritu, na umabot sa 200. Biglang nakatanggap ng system notification si Chen na nagsasabi sa kanya na mayroon na siyang 2 talento. Ang isa ay affinity para sa tubig, at ang pangalawa ay electric fire breathing, na tumutulong sa kanya na kontrolin ang kuryente. Nagulat si Chen nang makita ang kanyang talento sa electric fire breathing, ngunit hindi nagtagal ay naunawaan niya na dapat ay dahil kinain niya ang lahat ng may mutated na isda na may ulo ng tigre. Sa kabilang banda, nang kumonekta si Chen sa kanyang si Iguana, laking gulat niya nang makitang 40 metro na ang haba nito. Sa puntong ito ay hindi lamang isang tinutubuan na butiki, ito ay kasing laki ng Godzilla. Agad na sinubukan ni Chen ang kanyang bagong talento sa electric fire breathing, at nagpaputok ng apoy mula sa bibig nito, at nalaman na siya ay masyadong mahina sa loob. Ang kanyang electric fire ay katamtaman sa mga tuntunin ng kapangyarihan. Habang gumagala si Chen sa ibabaw ng dagat, may nakita siyang pares ng mga mata at isang basag na nakatingin sa kanya. Napagtanto ni Chen na may isang malaking tao sa ibaba. Walang pag-aalinlangan, pumasok si Chen sa loob at nakakita ng malaking isda. Mas malaki pa sa Godzilla ni Chen ang laki. Agad na sinunggaban ni Chen ang bibig ng higanteng isda gamit ang matutulis nitong kuko. Naisip ni Chen na kapag nakain na niya ang isda na ito, malamang na maputol niya ang isang aircraft carrier sa kalahati sa isang kagat. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon ang isda na iyon, hinati ni Chen ang ulo ng isda ng sabay-sabay at pinatay ito. Nang kainin niya ang isda na may ulo ng tigre, nagbigay ito sa kanya ng mahigit 2,000 evolution point at maraming nagninangas na enerhiya. Pagkatapos noon, pumasok si Chen sa isang kuweba. Ang kuweba na ito ay ang teritoryo ng malaking isda na may ulo ng tigre. Habang sinusuri niya iyon ay bigla siyang may nakita na lubos na ikinagulat niya. Nakita niya ang isang skeleton ng isang uri ng halimaw sa dagat, na 100 beses na mas malaki kaysa sa Godzilla ni Chen, ngunit ito ay napatay, at isang malaking metal na pako ang natusok sa ulo nito. Masyado itong nakakatakot at nagbigay kay Chen ng takot na hindi niya lubos masabi. Nakita niyang may kung ano sa ulo ng malaking kalansay na iyon, at ang kapangyarihan sa katawan ni Chen ay umiikot patungo dito. Biglang dumating ang isang abiso ng system na nagsasabi kay Chen na natuklasan niya ang isang ancient factor at tinanong siya kung gusto niya itong makuha. Agad namang sinabi ni Chen na oo, dahil naiintindihan niya na ito ay isang bagay na makabuluhang magpapalaki sa kanyang lakas. Tulad ng kanyang pinili, ang buong katawan ng Godzilla ni Chen ay natakpan ng malaking halaga ng enerhiya.
Ang isa pang abiso ng system ay dumating na nagsasabi kay Chen na siya ay nakakuha ng isang ancient factor at ngayon ay sumasailalim sa isang hindi pangkaraniwang ebolusyon. Nakuha niya ang kapangyarihan ng isang ancient beast, ang Crimson Flame. Dahan-dahan, sinimulan ni Godzilla ang pagsipsip ng enerhiya ng Crimson Flame, at pangalawa, ang enerhiya ng Crimson Flame ay tumataas. Nagpasya si Chen na subukan itong Crimson Flame at ibinuka ang bibig nito at bumaril ng sinag ng apoy. Ang sinag ng apoy na ito ay napakalakas kaya nawasak nito ang isang buong isla sa isang pagkakataon. Laking gulat ni Chen nang makita ang nakakatakot na pagpapakita ng kapangyarihan. Sa isang putok ng enerhiya, isang isla ang nawala. Makalipas ang ilang araw sa bodega, dumating na ang 2 metrong espada at titanium alloy armor ni Chen. Ang espada ay tumimbang ng 120 kilo, ang perpektong timbang para kay Chen. Nagpasya siyang tawagin itong Heavenly Sword. Sinuri niya ang titanium alloy armor at nakitang hindi rin ito masama. Ito ay medyo madaling gamitin sa labanan. Pagkatapos niyang maging ganap na handa, inactivate niya ang kanyang detection technique. Pagkatapos niyang mag-evolve, na-detect niya ang ibang mga nilalang, at sa pamamaraang iyon, nalaman niya kung sino ang nagnanakaw ng kanyang pagkain, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay isang maliit na babae. Iniisip niya kung isa siya sa mga nakaligtas sa Tiger Mountain Town na may mga espesyal na kapangyarihan, o kung siya ay isang halimaw din. Nagpasya si Chen na sundan siya, pumasok siya sa ibang domain kung saan naroon ang Tiger Mountain Town. Pagdating niya doon, daan-daang halimaw ang nakatayo sa harap mismo ng pasukan ng bayan. Nang makita sila, naisip ni Chen na ang bayan ay nagiging mas masigla sa gabi. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon ang mga halimaw na iyon na mag-react, tumalon siya, at sa isang hampas lang ng kanyang espada ay napatay ang isang halimaw. Isang system notification ang dumating na nagsasabi kay Chen na nakapatay siya ng isang demonyong bangkay at nakakuha ng 5 stat point. Agad na ginamit ni Chen ang mga puntong iyon para palakasin ang kanyang sandata, ang Heavenly Sword. Hiniling sa kanya ng system na mangyaring piliin kung aling aspeto ang gusto niyang palakasin tulad ng tibay, talas, kakayahang makabutas ng baluti, at pinsala laban sa mga halimaw, o elemental na pagpapalakas tulad ng hangin, apoy, kidlat, kuryente, at liwanag. Pinili ni Chen na ilagay ang 3 puntos sa durability at 2 puntos sa sharpness. Matapos mapili iyon, inindayog niya muli ang kanyang espada para pumatay ng mas marami pang halimaw. Biglang nagkaroon ng pagsabog ng enerhiya at kumalat ang usok sa lahat ng dako. Mula sa usok na iyon, isang malaking halimaw na may pulang kumikinang na mga mata ang dumating upang salakayin si Chen. Mabilis ang halimaw na ito at nagulat si Chen, ngunit hindi ito sapat na mabilis para makatakas mula sa kanya.